Isang mapagpala at masaganang umaga po sa bawat isa. First time po pong ganito na sobrang dami. Muli, gaya ng aking palaging sinasabi na ako po ay reliever, na sa mga tuwing wala po yung mga ibang mga preacher ay ako po yung nagpupuno. Ako yung nagre-relieve sa kanilang tinatawag na kapag wala po sila. Kaya sa pagkakataon po ito ay ako po inyong makakasama dahil si Brother Nahom po ay abala sa kanya pong ginagawa sa ngayon. Kaya sa bagong ito ay pagdalitaan ng pakinggan ang aking mensahe dahil nung nakaraang linggo po ay tumalakay po ako ng patungkol sa bautismo dahil kahilingan ito ng ating isang kapatid. At ang bautismo po ay kadugtong nung tinatawag na kaligtasan. Dahil pagkatapos nating makinig ng salita ng Diyos, kailangan mo sumumpalataya, magpabautismo, at ang kasunod po nun ay ang tinatawag na kaligtasan. Kaya hindi mo po pwedeng pag-iwalayin yung paksa po na yon. Kaya sa umaga po ito ay tatalakayin po natin yung patungkol sa tinatawag na salvation o yung tinatawag na kaligtasan. Marahil maraming mga tanong na papasok dyan na paano makakamit yung tinatawag na kaligtasan, yung tinatawag na salvation. O sino ang may karapatan na magligtas. At ang pangatlong tanong dyan, ano yung gagawin ng tao upang maligtas? Dahil after po ng bautismo na gagawin ng tao, meron pa siyang gagawin. Kailangan niyang manatili at yung mga tanong na yan, masasagot po natin sa pagdaloy po ng ating paksa sa umaga po ito. Pasok tayo doon sa ating sagot. Paano makakamit yung tinatawag na kaligtasan? Ano ba yung kaligtasan na sinasabi? Ano po, baka yung inisip nyo na kaligtasan is nakakauwi naman ako sa aming bahay na ligtas. Diba? Yan. O sabihin natin na ligtas naman yung mga parents ko, yung mga magulang ko na nakakauwi sa aming bahay. O ligtas naman ako na nakakatawid kahit bawal tumawid. Yan, kasi sa mga kalsada, nakalagay na bawal tumawid pero matitigas ang ulo ng mga Pilipino. Din-disregard yung sinasabi niyo. O ligtas naman ako, so tuwi-tuwi na. Ligtas ako, ligtas kami, ligtas na lahat. Pero ang tinutukoy po natin na kaligtasan dito ay patungkol sa spiritual. Dahil yung tao po ay mayroong spirit, soul, and body. Na yan po ay nakalagay sa First Thessalonians chapter 5 verse 23. At pagkabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu, kaluluwa, at katawan ay ingatan buo ng walang kabigtasan sa pagpalito ng ating Panginoon Jesucristo. So malinaw na ang tao po ay merong mga bagay po na ito. May soul, body, and spirit. So ito yung ating pinapakain ngayong umagang ito. Yung pagkataong loob na meron palang malaking parte sa ating katawan na hindi po natin nakikita. Yan yung tinatawag po natin ng kaligtasan. Dahil palagi natin sinasabi na sa mundong ito, lalakad tayo dito ng halos pinakamatagal 90 years, 70 years, 80 years, maswerte ka kung abutin ka ng 100 years. So ang pinaka-destination ng lahat ng tao dahil itinakda ng Diyos sa tao ang mamatay na minsan, ang pinakatirahan ng tao is it's either hell or heaven. Dalawa lang. Yan lang yung pupunta ng tao. Kung ano yung ginawa niya dito sa lupa, doon siya husgahan. Doon tayo hahatulan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So yung kaligtasan na ating pong tinatalakay ay patungkol sa pagkataong loob ito. Ang talata makikita po dyan ay, ang sabi dito, ang kaligtasan po noon ay para lang sa mga Hudyo. Ngunit nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo ay para sa lahat na yung tinatawag na kaligtasan. Roma chapter 3 verse 29, ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang. Dahil nung panahon po, nung Israel, nung unang panahon ay walang Diyos yung mga hindi. Kung babalikan natin yung ating history, tayo po ay sumasamba sa mga araw, sa mga ano po tayo, pagano po tayo dati.
Yan yung ating sinasamba noon. Pero nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, ang sabi dito sa Romans chapter 3 verse 29, nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon ng pag-asa ang lahat ng tao. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 29, ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga hintil? Oo, ng mga hintil din naman. Dahil ang Diyos nga po noon ay para sa mga Hudyo lamang. Ang sabi ng John 14 verse 6, ito na yun. Sinabi niya sa kanya si Jesus, sinabi ni Jesus, ako ang daan. At ang katotohanan at ang buhay. Sino mang tao ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nagkaroon tayo ng kaligtasan noong dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Yun yung tanong, paano nga po makakamit yung tinatawag na kaligtasan? Ito yung sagot. Ano po? Ang sagot ay nasa Mark 16 verse 16. Kailangan mong sumampalataya. Yan po yung ating paksa ng nakaraan ay magpabautismo, maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya, parurusahan. So, ang tao na nilikha ng Diyos, simula nung una pa, nung kung makikita nyo po sa Ten Commandments, ang tao po ay nilikha upang sumunod. Na nakalagay po yan doon sa tinatawag na Ecclesiastes. Yan lang naman ang gagawin ng tao eh. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ang gagawin lang ng tao, sumunod sa utos ng Diyos. Matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Yun ang gagawin ng tao. Kaya ito, kasama sa utos to. Ano sabi dito? Ito ang wakas ng bagay, lahat narinig. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Utos ba ng ating Panginoon Jesucristo yung magpabautismo? At sumampalataya? Ang sabi niya sa Mark 16 verse 16, ang ating Panginoon Jesucristo ang nagsasalita dito bago siya umakit sa langit. Lumapit siya, pinuntahan niya yung kanyang mga alagad. Dahil sa verse 15 po niyan, ganito po ang sabi po eh. 16:15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaan kayo. Ang sinasabihan ng ating Panginoon Jesucristo dito ay yung kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, magsiyaan kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sabi niya, ang sumampalataya, pabautismuhan, maliligtas, datapot ang hindi sumampalataya ay parusahan. So, ang sabi niya, humayo kayo. Sumampalataya at magpabautismo. Utos ba to? Ang sabi ng Ecclesiastes, ang buong katungkulan ng tao, matakot sumunod sa kanyang utos. Sinusunod ba natin yung utos na to? Salamat doon sa dalawang kaluluwa na tumugon sa utos ng Diyos na ito. At isang napakalaking, sabi nga sa Luke, isang kaluluwa lang ang mapabalik po sa Diyos. Laksa-laksang anghel ang nagpipiesta sa sangkalangitan. Kaya lubos ako nagpapasalamat dahil sa huling panahon ng mga mangangaral ay mayroong sumibol na may nasave na bagong kaluluwa. Ano po? Ito yung pangalawa na tanong, sino ang may karapatan magligtas? Walang iba po yan kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil sabi sa Acts 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay sa tao na sukat natin ikaligtas. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo po ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung babasahin natin yung 4:11, ang ating Panginoong Jesucristo po ang tinutukoy niya rito. Ang sabi sa 4:14 verse 6, at sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. So, sino ang may karapatan magligtas? Ang sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga, lagi natin sinasabi na siya yung, ang ating Panginoong Jesucristo lang ang may karapatan magligtas. Kaya doon sa trabaho na
yung bilanggo,